Ayong gabi alang sa ato ang tanan mga kaigsuonan. Welcome sa ato ang Bible study for tonight. Another night nga kita magkahiusa alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Mga kaigsuonan, agig pagsugod, kung gihangyo itong mga kaubanan to please come and sing for us. Kung ginadaong mang kinabuhi mo, o kada sigman daw nagakahanaw, ipasatin agsang panalangin mo, kay kahibulungan man ang Ginoo. Ihapang panalangin mo, ug susiha ang nabuhat niya sa tinagsa pag-isipon mo. Ang kahibulong ang buhat ni Jesus. Ang lulang gipasan mo mabugat ba? Nagaantos ba ikaw sa kalisod? Ipasatin agsang panalangin mo, o kining tanan mahanaw daw aso. Ihapang panalangin mo, o susiha ang nabuhat niya sa tinagsa pag-isipon mo. Ang kahibulong ang buhat ni Jesus. Kung nanaa ka sa kasakitan mo, paghinumdumi lang ang Ginoong Diyos. Ipasatin agsang panalangin mo, sa pagpanaw mo pagabuligan ka. Ihapang panalangin mo, og susiha ang nabuhat niya sa tinagsa pag-isipon mo. Ang kahibulong ang buhat ni Jesus. Amen, amen. Thank you sa mao nga pag-awit. So ito mga Biblia palihog mga kaigsuonan sa Deuteronomy chapter 15. Deuteronomy chapter 15. I would like to us to read verses 1 down to verse 11 mga kaigsuonan. Verses 1 down to verse 11 sa Deuteronomy chapter 15 verse 1 to 11. The Bible says, "At the end of every 7 years, thou shalt make a release, and this is the manner of the release. Every creditor that lendeth aught unto his brother shall release it. He shall not exact it of his neighbor or of his brother, because it is called the Lord's release. Of a foreigner thou mayest exact it again, but that which is thine with thy brother, thine hand shall release. Save when there shall be no poor among you, for the Lord shall greatly bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee for an inheritance to possess it. Only, if thou carefully hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe to do all these commandments which I commanded thee this day. For the Lord thy God blesseth thee, as he promised thee, and thou shalt lend unto many nations, but thou shalt not borrow. And thou shalt reign over many nations, but they shall not reign over thee. If there be among you a poor man of one of thy brethren within any of thy gates, in thy land which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not harden thine heart, nor shut thine hand from thy poor brother. But thou shalt open thine hand wide unto him, and shalt surely lend him sufficient for his need in that which he wanteth. Beware that there be not a thought in thy wicked heart, saying, The 7th year, the year of release is at hand, and thine eye be evil against thy poor brother, and thou givest him naught, and he cry unto the Lord against thee, and it be sin unto thee.
Thou shalt surely give him, and thine heart shall not be grieved when thou givest unto him, because that for this thing the Lord thy God shall bless thee in all thy works, and in all that thou puttest thine hand unto. For the poor shall never cease out of the land. Therefore I command thee, saying, Thou shalt open thine hand wide unto thy brother, to thy poor, and to thy needy in thy land. Let's pray. Father in heaven, Ginoo, salamat Lord sa imong gihatag nga kaayo sa among mga kinabuhi. Uban nimi Ginong Dios nga kami magkaangkon og mga panalangin. Ninimong pulong karon mga pagtulunan Ginong Dios nga importante kaayo nga especially among ma-apply sa among mga kinabuhi. Thank you Lord sa imong gugma, sa imong kaayo, sa imong grasya. Sa ngalan namang ni Jesus ipangayo namang tanan. Amen. And amen. Again, maayong gabi sa atuang tanan mga kaigsuonan. Welcome sa atuang Daily Dose of God's Word. Another night nga kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. By the way, I thank and praise the Lord. Salamat sa inyong mga prayer nga nakaangkon mig successful nga Family Sunday kagahapon. It was very very successful, and naguban gyud ang Ginoo, and ang Ginoo naghatag og kadaugan. And thank you sa inyong mga pag-ampo. Do dunay daghang mga kakulian og pagsulay within, pero sa katapusan ang Ginoo naghatag gyud og kadaugan, and I thank you for your prayers. And ato makita mga kaigs, atong teksto karon is in Deuteronomy chapter 15 verses 1 to 11. Atong lesson nag-entitle og Caring for Those in Need. Caring for those in need. Now, sa ato ang text mga kaigsunan, we are talking about the year of release. Okay? The year of release. Unsa maning the year of release? Kaniadto mga kaigsunan sa mga Hudiyo, mga Jews in the time of sa Old Testament. Now remember mga kaigsunan, kani nga mga butang nga ato ang ginaisgutan karon, it is not a law for Christians. Again, it is not a law for Christians, but the mind of God is written in this text. Though it is not a law for us sa church, the principles of the things nga atong pagbasahon karon is very very useful for us. Why? It contains the very mind of our God. And ato makit-an mga kaigsuonan nga mauni ang pamaagi sa Ginoo to fight poverty for His people. Okay, mauni ang iyang pamaagi ato makita sa Deuteronomy chapter 15. And kaniadto natin makita nga year of release. Pero tani adtuon ang year of release ato sang sabton kung unsa di ay ang gakahitabo sa Israel sa balaod sa Old Testament every 7 years. Naman tayo itawag mga kaigsuonan nga year of release o sabbatical year. Okay? Sabbatical year. So muna ang ato ang makita mga kaigsuonan. And at the end of the sabbatical year, natay gitawag mga kaigsuonan nga the day of release. Okay, now. Tutanawon, in Leviticus chapter 25 mga kaigsuonan, para ito mas masabtan, unsa may naa ni ini nga panahon sa every 7 years kaniadto sa Israel, unsa may mahitabo in gitawag nga Leviticus chapter 25, natay gitawag nga sabbatic year. Okay, sabbatic year every 7 years. Atong basahon mga kaigsuonan, verse 1, And the Lord spake unto Moses in the Mount Sinai, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye come into the land which I give you, then shall the land keep a Sabbath unto the Lord. So dapat daw ang yuta nga gihatag sa Ginoo sa mga Hudiyo naay Sabbath year or isa ka tuig nga pahulay. 6 years thou shalt sow thy field, and 6 years thou shalt prune thy vineyard, and gather in the fruit thereof. So sa sulod sa unom ka tuig magtanom sila ug mag-ani sila. But in the 7th year shall be a Sabbath of rest unto the land, a Sabbath for the Lord. Thou shalt neither sow thy field, nor prune thy vineyard. That which groweth of its own accord of thy harvest thou shalt not reap, neither gather the grapes of thine vine, and rest, for it is a year of rest unto the Lord. And the Sabbath of the land shall be meat for you, for thee
and for thy servant, and for thy maid, and for thy hired servant, and for thy stranger to sojourn with thee, and for thy cattle, and for thy the beasts that are in the land, all the increase thereof be meat. So sa gayon sa pulong sa Ginoo inani. Pag abot sa 7th year, dili sila magtanom. Di po sila mag-ani. Ang ilang buhaton mga kaigsuonan, kung naamang galing naturally nga mamunga ang ilang mga tanom, ang buhaton nila, dili sila mag-ani, apan pwede sila mukuha og ila lang nga makaon. O ang the rest sa mga nabunga nga naturally, sa 7th year, bisag kinsay pwede mo kuha mga kaigsuonan. Naabay langyaw, pwede mo kuha. Ang mga mananap, pwede mo kuha. Pasagdaan lang nila o ilang mga silingan o kinsa bang taong gipangguto mga pobre, pwedeng manguha sa bunga atong mga bunga sa mga tanom sa sabbatical year. Pero dili pwede nga ilahang anihon tanan mga kaigsuonan. Ila lang i-allow ang yuta nga mahimong desolate. Okay? Nga mutubo lagi tubo ang sagbot, pasagdaan lang nila. Mag-rest ang yuta for 1 year in the 7th year, mga kaigsunan. Inana ang balaod sa Israel. Another one. In Exodus chapter 23, open your Bibles there. Exodus chapter 23, atong basahon mga kaigsunan. Ang giingon sa pulong sa Ginoo, verse 10 to verse 11. And 6 years thou shalt sow thy land, and shalt gather in the fruits thereof. But the 7th year thou shalt let it rest and lie still, that the poor of thy people may eat, and what they live the beast of the field shall eat. In like manner thou shalt deal with thy vineyard and with thy olive yard. So ato makita mga kaigsuonan nga this is an opportunity para sa mga kabus, mga pobre, mga way makaon, mga mananap nga makakaon og mga prutas o mga bunga atong mga namunga lang nga natural mga kaigsuonan, wala nila gitanom adtong panahon na. Okay? So ato makita mga kaigsuonan, that is the year of Sabbath rest. And ang saad sa Ginoo na mga utana nga pastor, daw be kung dili sila magtanom for 1 year sa 7th year, unsa man ang ilang makaon. Ang saad sa Ginoo mga kaigsuonan nga pagka 6th year, i-bless sa Ginoo og abundance nga ang bunga sa ika-6th year nila nga ani moabot pa sa 7 year, abot pa ag 8 year og 9th year. So in that way mga kaigsuonan, ang 6th year nila nga abot mo ang iyahang kita or ang iyahang bunga moabot pa ang sustenance ang abot sa 9th year. So inaana ka blessing mga kaigsuonan sa ato pa pagka 8th year nagtanom na sila pero nagakaon pa sila atong abot nila sa 6th year. Inaana ang saad sa Ginoo if they will just obey. Meaning, it will cause them to be richer and wealthier ug ilang i-obey ang sugo sa Ginoo mga kaigsuonan. And the other one is the year of release. Ano itong teksto? Unsa ning year of release? Tanang mga utang, mga kaigsuonan, tanang mga nakautang sa imuha, ana nga year of release at the end of 7 years, pasaylo na. Dili na nimo paninglon. So, inana ang gitawag nga sugo sa Ginoo kanila kaniadto. Pero, sa verse 3, of a foreigner thou mayest exact it again. So, og naay langyaw nga nangutang nimo, nga dili taga Israel nga nangutang nimo, pwede ra nimo paninglon pag-usab. Dili na nimo kinahanglan nga pasayloon siya or equits ang iyahang utang sa imuha pagka 7th year. Kung langyaw siya, dili siya anak sa Israel mga kaigsuonan. Pero sa imong igsuon, sa imong kaliwatan, sumala pa sa pulong sa Ginoo, sa kauban ng nimo nga Hudiyo, every 7 year tanan nga nakautang sa imuha, imo na nga pasayloon, sumala pa sa pulong sa Ginoo, dili na nimo paninglon. This is God's way of dealing with poverty among His people. Kay katong mga pobre kaayo nga mga katawhan sa Israel nga wala na gud sila kabayad, at least every 7 years they can begin a new beginning, manginabuhi sila para masulbad ang ilang gitawag nga mga problema ug makasugod sila og maayo unya para makulang-kulangan ang mga pobre sa katawhan sa Dios mga kaigsunan. That is the way of God para gitawag nga i-bless ang iyang mga katawhan ug makulangan ang mga pobre. Nang pangutana karon, how about katong mga nag-disobey kaniadto pastor? What will happen to them? Nag-ingon ang pulong sa Ginoo in Leviticus chapter 26 mga kaigsunan.
Look at this. Leviticus chapter 26, verse 32 to 35. Atong basahon ng giingon sa pulong sa Ginoo. The Bible says, "And I will bring the land into desolation, and your enemies which dwell therein shall be astonished at it. And I will scatter you among the heathen, and will draw out a sword after you, and your land be desolate, and your cities waste. Then shall the land enjoy her Sabbaths, as long as it lieth desolate, and ye be in your enemy's land. Even then shall the land rest and enjoy her Sabbaths, as long as it lieth desolate, it shall rest, because it did not rest in your Sabbaths when ye dwelt upon it." So ang himuon sa Ginoo mga kaigsuonan pananglitan, ang mga Hudiyo dili gyud nila musugot sa giingon sa Ginoo nga pagka 7th year ilagyong i-occupy ilang yuta, magtanom gid sila o mag-ani gid sila, supak sa sugo sa Ginoo. Ang buhaton sa Ginoo, God will send enemies to them, na sila yung mga kaaway, unya pagkahuman ma-desolate sila, unya pagkahuman sila pangdakpon silang mga kaaway, unya mamuyo sila sa lahi nga lugar, ug ang yuta mahimong desolate, walay magpuyo, ug maka-rest ang yuta. So ang Ginoo nay mangitag maagi para maka-rest ang yuta mga kaigsuonan. You see? So paninglon sa Ginoo ang wala nimo gibalik sa iya. Paninglon sa Ginoo mga kaigsuonan ang wala nimo gihatag sa iya. So inana ang buhaton sa Ginoo because it is His. You see? And ato makitaan kung tanawon nimo ang nahitabo sa Israel na ginahi man gyud sila ulo. Wala man gyud nila gituman ang Sabbath for the land every 7 years. Unsay nahitabo? In 2 Chronicles chapter 36 verse 21. Tanawon nimo ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Open your Bibles there please. Okay? 2 Chronicles chapter 36 verse 21, to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah, until the land had enjoyed her Sabbaths, for as long as she lay desolate, she kept the Sabbath to fulfill 70 years. So dapat na-fulfill ang 70 years, meaning 60 plus 10, 70 years. Pila man katuig na himong captive ang Israel didto sa Babylon? 70 years. Nganong 70 years man? Tungod kay within almost 500 years. Almost 500 years mga kaigsunan, 490 years. Ang mga Hudiyo, wala nila gitagaan og rest ang yuta sa Israel. Nahimo silang hakog. Hala tanom sila ani nga ani, ilang gidisregard ang sugo sa Ginoo. And ang Ginoo gitagaan niya rest ang yuta 490 kapin man years ang ilahang wala pagtuman, i-divide na nimog 7, 70. So ato makita mga kaigsuonan, for 70 years gipaningil sa Ginoo. Muna nga they were captive in Babylon for 70 years para makarest ang yuta kay gitingob sa Ginoo pagbawi ang wala nila gihatag mga kaigsuonan. You see? Now how about kung there is ato ang text nga katubitong, di ba, year of release man, daw biog dili ka magpautang na sa 6th year kay kabalo ka pagka next year release na. Tanawa ang verse 9. Beware that there be, sa tuang text Deuteronomy 15 verse 9, beware that there be not a thought in thy wicked heart, saying, the 7th year, the year of release is at hand, and thine eye be evil against thy poor brother, and thou givest him naught. And he cry unto the Lord against thee, and it be sin unto thee. Makasala ka sa Ginoo. You see? Now ato makitaan mga kaigsuonan that God will bless you. Kung imo ning buhaton, pero og imo ning dili mo ni buhaton in the Old Testament ha, dili mo ni buhaton, it will be a sin to you. Pero kung imo ning buhaton ang verse 10, thou shalt surely give him, and thine heart shall not be grieved when thou givest unto him, because that for this thing the Lord thy God shall bless thee in all thy works, and in all that thou puttest thine hand to do. If you will do it, you will be a blessing and care for the needy. God will bless ang tanan nimong ginabuhat sa imong mga kamot mga kaigsuonan. You see? But now, atong tanaw na karon ang prinsipyo sa pulong sa Ginoo in the New Testament sa atoa. Kay mao ni ang prinsipyo sa Old Testament. You see, God wants His people to help each other para makulang-kulangan ang mga pobre, unya og mo-withhold ka sa imong tabang sa imong igsuon, masuko ang Ginoo. You see? Now, in the New Testament, unsaon ta ni pagsabot? Kay dili man ni balaod sa atoa, pero ang prinsipyo ani applicable sa atoa.
Now, first of all, mga kaigsunan, dito kalimtan nga ang Ginoo nasuko kaayo sa pulan. Pag naay mga tao nga moingon ay muadto ko sa mga Kristohanon, mangayo na lang ko perminti. Kay di na ko mo trabaho, dili na pwede sa Ginoo. You see? It is also a sin being a slothful. Tanawa ang giingon sa Biblia in 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. 2 Thessalonians chapter 3 mga kaigsunan sa verse 10. Ingon pa ang pulong sa Ginoo. The Bible says, "For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat." Kung sa sugo ni St. Paul, pag di daw mo trabaho, dili pakanon. So bawal ang tapulan sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan, bawal ang tapulan sa Bible. Pag dili gani mo lihok, dili mo trabaho, dili angay pakanon. So mga kaigsunan, og dunay mga tao nga mangutang na lang gyud for the sake silang katapulan, kay dili sila mo trabaho, manglimos na lang gyud kay dili sila mo trabaho, mas gipili nila nga dili mo trabaho, dili maning kamot, bisag kaya nila mo trabaho, ato makitaan the Bible is against it. God will curse them, and ingon pang Biblia, ayaw sila pakana. Sa ato pa, kung ikaw Kristohanon karon, mutabang ka sa usa ka tawo nga mas gipili niya nga dili mo trabaho, mas gipili niya nga magtinapulan, nasuko ang Ginoo sa imo ngano man, kay ang balaod sa Ginoo sa tuang panahon, di pakanon ang di gustong mo trabaho. You see, only those people who are willing to work and dili tapulan, mao to sila'y angay tabangan mga kaigsunan. Pag ang tao ganing katinapulan ay tabangi, ayaw gyud tabangi. Pero ang tao ganing gapaningkamot ug na kay imo, tabangi mga kaigsunan. You need to help those people who are in need. Now, ikaduha nga prinsipyo, we must allow God to give us first. You see, again, we must allow God to give us first. Dili pwede nga ang usa ka Kristohanon mutabang siya sa uban bisag wa na iya. Okay? Dili pwede nga magpakaanaa ka bisan pag wala na kay mahatag. No. Ato makita kaigsunan ingon sa pulong sa Ginoo in 1 Corinthians chapter 16 verse 2. 1 Corinthians chapter 16 verse 2 mga kaigsunan. Okay? Itong abrihan itong mga Biblia. The Bible says, "Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store." Look at this. "As God hath prospered you, that there be no gatherings when I come." So this is the help for the Jerusalem church nga kuhaon nilang Paul mga kaigsunan. And ang gisugo ni Paul, lay by him in store, muhatag, as God hath prospered you. Meaning, sumala sa gihatag sa Dios sa imuha. So ang prinsipyo, kung gusto kang mutabang, gusto kang magpautang, gusto ka mahimong blessing mga kaigsuonan, kinahanglan itugot nimo nga ang Ginoo sa ang unang muhatag sa imuha, ug within sa gihatag sa Ginoo sa imuha, didto ka mokuha para imong gitabang. So it means nga bawal ka mangutang para mutabang. Dili pwede mga kaigsuonan that you would make a loan para lang gitawag nga magpakaana ka para muhatag sa uban. It's wrong. It's against the principle of the Bible. You see? So ato makita mga kaigsuonan nga dili na siya pwede. So you must allow God to prosper you and then aya ka mutabang. Kay nga naman, kung mangutang ka para mutabang ka sa uban, it means na gipangunahan nimo ang Ginoo. Nga naman, dili na siya pwede gipangunahan nimo ang Ginoo. You must wait in God's timing. And if God's timing, that will be the right time for you to help, God will prosper you. God will bless you. God will give you the blessings na gikinahanglan para mahimo kang channel nga mahatag sa uban. That is the principle of the Bible mga kaigsuonan. And we must keep that in our minds. Why? There are a lot of people mga kaigsuonan, even preachers, na ilang gina-encourage silang mga membro, pangutang mo para na mo'y mahatag sa simbahan. It's very, very wrong. It's against the principles of God. Now, ato pong makita mga kaigsuonan, in Ephesians chapter 4, open your Bibles with me, in verse 28. Tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo. Ephesians chapter 4, sa verse 28. Nag-ingon ang balaang kasulatan mga kaigsuonan, let him that stole, steal no more. So number 1, bawal mangawat. Okay? Dili ka pwede mangawat. And look at this. But rather,
let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. So meaning mga kaigsunan, what we give is from our hard labor. Gikan sa atong mga gitrabahoan, gikan sa katong ato gyud, ato yung increase. You see? So ato makitaan, and one of the reason why gagapaningkamot ang mga tao panginabuhi, ang mga Kristohanon, one of the reason why gagapaningkamot ta, gapanginabuhi ta, dili lang para mahimot ang adunahan, para naatay panalangin nga mahimot ang blessing sa uban, that we can care those who are in need, mga kaigsuonan. In 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19, na to ang principle sa pulong sa Ginoo. 1 Timothy chapter 6, okay? Verse 16 to 19. The Bible says, 17 to 19, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust their uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. So di ta angay mosalig sa ato ang mga kabtangan, mga kaigsunan. You see? Now, kinahanglan at ato gining ipasabot sa mga katawhan. There are people, labi na kanibitong matinabangon kay ka. Matinabangon kay ka. Unya, katong mga tao nga imong gitabangan, pag magkalisod sila, di na sila manawag sa Ginoo. Ang ilang buhaton, ang una nilang tawgon ikaw. Unsay may tabo? You see? The glory of God is nahatag, nabutang sa imo. It's very, very dangerous situation. You see? So mga kaigsunan, when we help and when we became a blessing, we must always make sure that those people understand that they must thank the Lord who giveth us richly all things to enjoy. We are only a channel of blessing, mga kaigsunan. Kaya pag moabot lagi ang panahon, nga naay mga tao, pag manginahanglan, di na manawag sa Ginoo, sa imo na manawag, delikado imong sitwasyon, mga kaigsunan. You see, you must make it right. Okay? And verse 18, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. But you must also have the willingness to help and to be a blessing with others. But do not forget to always give God the glory. Okay? Now, napoy prinsipyo po sa pulong sa Ginoo sa New Testament, because we are talking about this year of release, in James chapter 2 verse 15 to 16. Napoy inani nga klase nga Kristohanon, mga kaigsunan. James chapter 2. Okay, open your Bibles there. Okay, the Bible says in verse magsugod ta sa verse 15. If a brother or sister be naked or destitute of daily food, so nakay igsuon nga wa nay masuot, wa nay makaon, imo igsuon sa pagtuo, mga Christians, or imo ang mga kinsa ba, and one of you say to them, depart in peace, be warm and filled, notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body, what that it profit. Unsa may pulos, di ba? Muni sakit sa daghang mga Kristohanon karon, mga kaigsuonan. Labi na katong naaunta kay ikatabang. You see? Now, there are also people nga naunta ikatabang pero di lang gid mo tabang. Imbis kadtong mga nagkalisod, mananooy mangitag pamaagi para mo tabang. Unya katong noong naay ikatabang, di na noon mo help. Now tanawa ha, pananglitan na imo duol sa usa ka tawo karon. Wa gikaon, hoy sister or brother or kinsa ba, na pwede ko magpa-help sa imo kay wa na mi bugas, pananglitan. Nya moingon ka, nagugay sa kasakong bugas sa imong likod gud. Nya moingon din ka nga, halit diri brother kay ampuan di ka, Ginoo, mabani tao ni siyang lakaw si so-and-so, na makita na siyang bugas, sige brad, Ginoo magauban kanimo. Ingon pa ang pulong sa Ginoo say pulos. You see, if you are in the position to answer the prayer of a brother, if you are in the position to help, then do it. Do it. You see, muna ang prinsipyo sa pulong sa Ginoo, mga kaigsuonan. Kay, ingon pa ang gitawag nga pulong sa Ginoo, going back in our text, mga kaigsuonan, in verse 7, the Bible says, sa atong text, Deuteronomy chapter 15 verse 7, if there be among you a poor man of one of thy brethren within
any of thy gates in thy land which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not harden thine heart, nor shut thine hand from thy poor brother, but thou shalt open thine hand wide unto him, and shalt surely lend him sufficient for his need in that which he wanted. Kung nanginhanglan siya, labaw na, wala gikaon, you need to help mga kaigsunan. You see, napay kinaiya sa mga Pilipino nga di magpagawas og kwarta pagabi, di magpagawas og bugas pagabi. O nya paghuman ang nanghulam sa imo sa gabi, walay gikaon anang gabi kay di ka magpagawas og kwarta og bugas sa gabi, sultian di ka. Tungluhon gas Ginoo. Tungluhon gas Ginoo. You see? Kay ingon pa ang prinsipyo sa Biblia mga kaigsuonan, bisan pag tungas gabi, nagtrabaho sa imuha na isweldo tungas gabi manuktok, ihatag gid nimo yang agi. Nganuman, God will bless you. You see, mo na ang kabalo ka, kaning mga tinuuhan sa mga katiguangan, mao ni hinungdan nga nahimong portahan sa yawa sa panimalay sa mga katawan, ang demonyo mosulod. Nganuman tungod sa mga totoo. Magtingala ka, dunay tunglo, dunay mga kuan, dunay mga curses sa imong kinabuhi, imong panimalay, nagkaaginod kas kalisod, why? Tungod sa mga totoo. You see? And tungod sa mali nga gitawag nga application sa pulong sa Ginoo. Now, look at this. In Luke chapter 6, open your Bibles there, verse 32 to 36. Luke chapter 6 mga kaigsunan, 32 to 36. The Bible says, for if ye love which love you, what thank ye have ye? For sinners also love those that love them. And if ye do good to them which do good to you, what thank ye? For sinners also do even the same. And if ye lend to them of whom ye hope to receive, what thank have ye? For sinners also lend to sinners to receive as much. So mga kaigsuonan, dili lang to higugmaon ang mohigug magbalik sa ato. Apil tong dili mohigugma sa ato ato pag mong higugmaon. Ato makita mga kaigsuonan, muhimo tag maayo dili lang sa mga tao nga nagahimog maayo sa ato, even to those bad people atong himuag maayo. Ang ingon pong Biblia, ayaw pahulma ang kadtong mga tao nga nagunahuna lang ka nga makabayad sa imuha. And even those people mga kaigsuonan nga kabalo ka nga dili makabayad sa imuha, kabalo ka nga dili makabalo sa imuha, pahulma pud sila, ingon pa ni Jesus Christ. Okay? Ingon pa niya verse 34, and if ye lend to them of whom ye hope to receive, what thank have ye? For sinners also lend to sinners to receive as much again. But love ye your enemies, and do good and lend, hoping for nothing again. And your what? Reward shall be great, and ye shall be children of the highest, for he is kind unto the unthankful, and to the evil. You see? Uyang prinsipyos pulong sa Ginoo. Ato makita mga kaigsunan, even those people nga dili ka balo sa imuha, imog yung tabangan. You see? Ato makita mga kaigsunan, even if you will lend something, magpahulam ka or muhatag ka, ayaw na gunahuna something in return. That is the principle of Jesus Christ. Now, chapter 14 verse 12 to 14 sa book of Luke. Luke chapter 14 verse 12 to 14. Unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo? The Bible says, then said he also unto him that bade him, when thou makest a dinner or a supper, call not thy friends, nor thy brethren, neither thy kinsmen, nor thy rich neighbors, lest they also bid thee again, and recompense be made thee. But when thou makest a feast, call the poor, the maimed, the lame, the blind, and thou shalt be blessed, for they cannot recompense thee, for thou shalt be recompensed at the resurrection of the just. Kung sa sa pulong sa Ginoo, kung gusto ka ganti, kung gusto ka reward sa pagkabanhaw mga kaigsunan, kung magpakaon ka, kay ayaw lang pakana ang imong mga parinti, ang imong katong mga adunahan, pakanapod tong mga tao nga dili makabalos og pakaon sa imuha. Tabangi pud tong mga tao nga dili makabalos og tabang sa imuha. You see, tagay pud tong mga tao nga dili makabalos og hatag sa imuha nganuman kay makaangkon kang ganti. Mao na ang giingon sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan. You see, those are the principles nga giingon sa pulong sa Ginoo. And ato makit-an 2 Corinthians chapter 9 verse 7. 2 Corinthians chapter 9 verse 7 mga kaigsunan. Unsa ang giingon sa Biblia, please? And when you give, this must be the attitude of your heart. 2 Corinthians 9:7. Yun pa ang pulong sa Ginoo. The Bible says, even every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly, nor of necessity, for God loveth a cheerful giver.
So when you give, dili tang hatag nga ni dala bagutbot. Sa man nga bagutbot. Unya gitawag nga when you give, ask what your heart purpose. Unsay makaya sa imong kasing-kasing. Unsay ginaingon sa imong kasing-kasing. And walay grudge, walay bagutbot. Kaya ang malipay kay ang Ginoo sa cheerful giver. You see? Another one. Ingon pa sa Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Unsa ang prinsipyo nga giingon sa Biblia? Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Ang giingon sa balaan nga kasulatan mga kaigsuonan, honor the Lord with thy substance and with thy first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine, my son. Okay? So, ato makitaan mga kaigsuonan, no? Honor the Lord with thy substance. So, i-honor ni mo ang Ginoo. Kaya ang saad niya, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst with new wine. So, grabing blessing ko, no? Kung i-honor ni mo ang Ginoo with your substance, kung unsa ang naa sa imo, ha? But look at this. Okay? Iyon pa niya mga kaigsuonan, sa verse 9, honor the Lord with thy substance, and with the first fruit of thine what? Increase. Increase. So, unsa sa asa kuno nimo i-honor ang Ginoo? Gikan sa imong increase sa katong mga gihatag niya sa imuha. So ato makit-an mga kaigsuonan nga dili ta muhatag sa wala diha. Even in our offering in every churches, dili ta pwede mangutang para ihalad simbahan. Remember that mga kaigsuonan, dili pwede mangutang para ihalad simbahan. Honor the Lord from thine increase. Muna ang giingon sa Biblia. If you wanted to be blessed, if you wanted blessing sa imong kinabuhi, honor the Lord from thine increase. Meaning, we always allow God to give us first. Ayaw ta mo balik sa Ginoo. God, give me first. And out of what you have given me, I will give it to you again. So muna ang giingon ni David mga kaigsuonan sa 2 Chronicles. You see? And ato makita mga kaigsuonan, another one, last na lang, and I will close. Isaiah chapter 58, verse 7 to 11. Tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo. Isaiah 58, verse 7 to 11. It is not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out of thy house, when thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thine own flesh. You see? Sa ingon sa pulong sa Ginoo, katong mga gutom, katong pakanon, katong mga hubo, tagaag sinina. Kung pa niya, sa last part, and that thou hide not thyself from thine own flesh. So ayaw kung nakakaimuha, no? Panangitan, gibless kas Ginoo, ayaw tago-tago sa mga parente nga nanginahanglan. Kuyawas, giingon sa Biblia, no? Naman ko yung mga tao, mga kaigsunan nga, at the time of their blessing, they are blessed. Pagkahuman, ay mangita, uy, manghulam na butog kwarta, magtago-tago dayon, ay mangayon na buto, magtago-tago, ay inangawa ko. Something like that. So the Bible commanded us that hide not themselves from thine own flesh, meaning from thine own flesh sa imong mga relatives, imong mga parente, imong mga kaigsuonan. Ayaw tago sa ilaha if they need help. You see, labaw na og naa ka. Kaya nga naman, it will bring curse sa imong kinabuhi if you do it. Verse 8, then shall the light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee, and the glory of the Lord shall be thy reward. Grabe, no? Kung imo nang buhaton, imo ang tabangan imong pobre, muhatag sinina sa mga walay gisulob, dili ka gatago-tago sa imuhang mga kaparentihan nga nanginahanglan, you will be openly helping them. Ingon pang pulong sa Ginoo, ang himaya sa Dios mo'y mubantay sa imong likod. You'll be re-reward. See, ang re-reward meaning ang imong likod. Kaya naay gitawag mga sundalo, ang re-reward mo na ang mga nasa likod. So ato makitaan, God will be thy reward, siya ang magbantay sa imong likod. Walay makalipot sa imuha. Walay gitawag nga mga unsabang di maayo nga mulipot sa imong mga kaigsuonan. He will be your reward. Verse 9, then shalt thou call, and the Lord shall answer. Guwapuha niya. Thou shalt cry, and he shall say, here I am. If thou take away from the midst of thee the yoke, and putting forth of the finger, and speaking vanity. So gitawag, mutubag ang Ginoo sa imong mga hilak, mutubag ang Ginoo sa imong mga prayer if you put forth thy finger and from bad things og sa mga pag-istorya og mga dili maayo. So kanibitaw mga Kristohanon nga hilig kay manglibak, hilig kay mangdaot, hilig kay gitawag nga mag-istorya di mao sa iyang isig kaingon,
ay dili mo tubag ang Ginoo silang pagampo. May sa Biblia. Verse 9, but speaking vanity. Verse 10, and if thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul, then shall thy light rise in obscurity, and thy darkness be as the noonday. Dili ka mahimong mahiagom sa kangit-ngit, mga kaigsunan, if you are being a blessing to the hungry and to the poor. Verse 11, and the Lord shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones. And thou shalt be like watered garden, and like spring of water whose waters fail not. Kuyawa. So yan ang condition sa blessing sa Ginoo, mga kaigsunan. Kayo, by the grace of God, we will put that in mind. It's very, very important principles. Sometimes, manggod, we think nga, for the sake nga makahatag okay na, no. There are principles of the Bible that we need to follow. And if you wanted to really be a blessing and be blessed, okay, ma-blessed ka, then follow kung unsa ang prinsipyo nga giingon sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. You see, money is something blessing gikan sa Ginoo. Dili pwede nga aton patakag waldas bisag asa. You see, dili lang pwede patakag hatag bisag asa. We must always pray and ask the Lord, Lord, guide me unsa may angay akong buhaton ani to be ang makapahimaya sa imong Ginoo. And that's the time that you are using that blessing wisely. And if not, God will withhold it. Why? Because you are not being wise. So be wise and always ask the Lord, Lord, help me to be wise and help me to care for the needy. Ang Ginoo magapanalangin sa imong igsoon. But first of all, ang una nimong dawaton sa Ginoo ang kaluwasan. You must be saved. Be saved today, igsoon. Si Jesus Christ nagpakamatay tungod sa imong mga sala. Gilubong una banhaw para ikaw matarungon. Ayon na paglangan. Pag hinulusol na og dawata si Kristo Jesus nga mahimo nimong Ginoo manuluwas kay karong adlaw iya kang luwason. Usa ka awit alang kanato. Ang Diyos pasalamatan ko tungod sa manunubos o sa iyang panalangin nagapasalamat ko. Salamat alang sa ulan o sa sa pagtubag mo sa mga pagampo ko. Salamat sa imong hatag ug sa imong gikuha. Salamat sa kasakitan ug sa salamat sa kabulakan, bisan tuno kong uban. Salamat sa pinuyanan nga kanako gihatag. Salamat kang Hesu Kristo nga Amen. Thank you for that wonderful song, mga kaigsunan. And by this time, let us pray. Father in heaven, thank you, Lord, sa imong gihatag na lessons from the Bible. And thank you, Lord, for the principles from your word, Ginoo, nga gihatag nimo kanamo amahan tonight. And thank you, Lord, for allowing us to be a blessing. Make us a blessing, Ginoong Dios. Liguna mi amahan, panalangin ni mi Ginoo, kinasayod ka, wag gini mabuhat, Ginoo, kung wala ikaw. Help us, Lord, nga mahimo ming panalangin. And help us, Lord, to do it in the right way.
Salamat Ginong Dios sa mga katawhan nga niya karon Ginong Dios, and thank you Lord for allowing us to have our Bible study tonight. Continue to bless us and to give us grace Ginong Dios para mas magamit pagid mi alang sa imong kahimayaan. Increase us Lord, bless us Lord, and make us a blessing to other and more people Lord. Ikaw ni bahala ka na mamahan, luwas mi Ginoo, pasaylo mi sa mga sala. Sa ngalan ni Jesus gipangayo na bang tanan. Amen and amen. Thank you ug mayong gabi sa tanan. Class.